Gusto nating lahat ng isang mundong umaayos, payapang namumuhay ang mga tao, nagmamahalan at may hustisya. Pero may problema. May nag-uudyok sa atin bilang mga tao na laging gumawa ng gulo at manira. Tinatawag natin itong kasamaan. Sa pananaw ng Biblia, sinisira ng kasamaan ang mga bagay sa dalawang paraan. Una, ang direktang epekto ng ating kasamaan. Example, ninakawan ang isang tao. Isang bagay yun na hindi makatarungan. Oo nga. Kaya dapat magbayad sila para itama yon. Pero may isa pang epekto ang kasamaan. Sinira din ito ang ugnayan ng lahat. Nawala ang pagtitiwala sa isa't isa. Sinira ang ating kalooban. Parang napuno ng karumihan ng lahat. Kailangan din nilang itama yun. Ngayon, maraming tao ang naniniwala na, teka, mabuti ang Diyos. Siya dapat ang mag-aalis sa lahat ng kasamaan sa mundo. Pero maging totoo tayo. Ibig ko sabihin, ang kasamaan na nakikita mo sa paligid, ito rin ang kasamaan na nasa kalooban ko. May ambag tayong lahat sa kasamaan. At patuloy natin itong ginagawa. So, medyo mahirap ito para sa atin. Kung aalisin ng Diyos ang kasamaan sa mundo, kailangan niya din tayo alisin. At ito ang nakakamangha sa kwento ng Biblia. Ang Diyos ay sobrang mabuti. Hindi lang niya tatapusin ang kasamaan sa mundo. Gagawin niya ito nang hindi pinupuksa ang lahat ng tao. So, paano niya gagawin yon? Ganito, sa simula ng kwento ng Biblia, ipinakilala sa atin ang ritual na ito ng pag-aalay ng hayop. Alam ko, medyo kakaiba ito sa atin. Pero para sa mga taga-Israel, ito ay makapangyarihang simbolo ng katarungan ng Diyos at ng kanyang kagandahang loob. Tandaan mo, may ambag tayo sa kasamaan sa mundo. Dapat alisin tayo. Pero ang ginawa ng Diyos, ang buhay ng hayop na ito, ang magiging kapalit. Mamamatay ito para sa akin. At ang salitang ito sa Biblia ay pagtubos. Ibig sabihin, pagbabayad sa utang ng isang tao. Pero may ikalawang bahagi ang ritual na ito. Tandaan, kasamaan din ang dahilan para masira ang ating mga ugnayan. At sa Biblia, inilalarawan ang ideyang ito bilang paglalagay ng polusyon o dumi sa lupain, kaya nasira ang kalinisan. Sa tulong ng ritual, lilinisin ng mga pari ang dumi gamit ang dugo ng hayop na winiwisik sa iba't ibang bahagi ng templo. Nililinis ng dugo ng hayop ang mga bagay? Alalahanin mo, isa itong simbolo at hindi tayo nasanay dito. Ang dugo ay kumakatawan sa buhay. At ang pagwiwisik ng dugo ay pagpapakita kung paano nililinis ng Diyos ang mga bunga ng kasamaan sa kanilang komunidad. Sa Biblia, ang prosesong ito ay tinatawag na paglilinis. Kaya ang templo at ang lupa ay nagiging malinis na lugar kung saan pwedeng magkasamang mamuhay ang Diyos at ang kanyang bayan ng may kapayapaan. Kaya inaayos ng ritual na ito ang ugnayan sa pagitan ng Israel at ng Diyos. At higit pa riyan, nararanasan ng mga Israelita ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kagandahang loob dahil sa mga simbolong ito. At dahil pinatawad sila, dapat din silang maging mga tao na may pag-ibig at kagandahang loob. Tama. Ganito nga sana pero hindi ito laging nangyayari. Tama. Halimbawa, ang propeta na si Isaias, marami siyang sinabi tungkol dito. Sinimulan niya ang kanyang aklat sa pagsasabi na ang mga paghahandog ng mga Israelita ay walang kabuluhan dahil hinahayaan nila ang matitinding kasamaan sa paligid nila. Binabaliwala kasi nila ang mga dukha at inaapi. Pati ang mga hari ng Israel ay binabaluktot ng katarungan. Hinihintay ni Isaias ang araw na darating ang isang bagong hari mula sa lahi ni David na tatalo sa kasamaan. Pero sa isang nakakagulat na paraan. Ang hari ay magiging lingkod. At hindi lang siya maglilingkod. Magdurusa rin at mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa ng kanyang sariling bayan. Iaalay niya ang kanyang buhay bilang handog. Naniniwala si Jesus na ito ang pangako na tinutupad niya.
Siya ang hari ng Israel na nagdusa at namatay sa krus. Sa katunayan, ginamit mismo ni Jesus ang mga salita ni Isaias nang sabihin niya na naparito siya para maglingkod at ialay ang kanyang buhay na pantubos para sa marami. At ang salitang pantubos na iyon ay tumutukoy sa isang handog na pantubos. Kaya sa lahat ng aklat sa Bagong Tipan, malalaman natin kung paanong ang kamatayan ni Jesus ay naging handog na pantubos para sa atin. Sinakop nito ang utang na dapat bayaran ng mga tao sa Diyos dahil sa lahat ng ambag nila sa lahat ng kasamaan at kamatayan sa mundo. Pero sinasabi din ng mga sumulat ng Bagong Tipan na ang kamatayan ni Jesus ang paraan para maging malinis. Natutuhan natin ang dugo ni Jesus bilang simbolo ng kanyang buhay. May kapangyarihan ito na hugasan ang karumihan na bunga ng kasamaan natin at ng ating paligid para mamuhay tayo ng payapa kasama ang Diyos. Ito ngayon ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus. Pero hindi lang yan ang kwento. Oo nga, may pambihirang mensahe ang Bagong Tipan. Hindi nagtapos ang kwento sa kamatayan ni Jesus. Bumangon siya mula sa kamatayan. So, ibig sabihin, nabubuhay pa rin siya at inaalay ang kanyang buhay sa mga gustong tumanggap nito. Siya ang pinakamagandang handog na pinakapunto ng lahat ng mga naunang pag-aalay. Kaya dahil kay Jesus, hindi na sumali ang mga unang Kristiyano sa ritual ng pag-aalay ng hayop. Pero nagkaroon sila ng bagong ritual. May dalawa na iniwan si Jesus sa kanyang mga alagad para gawin nila. Ang una ay tinatawag na bautismo. Tulad ng pagkamatay ni Jesus, ang paglubog mo sa tubig ay nagiging personal na koneksyon mo ngayon sa kanyang kamatayan. At pag-ahon mo mula sa tubig, ikaw, sa madaling salita, ay muling nabuhay kasama ni Jesus. Kaya ang bautismo ay mahalagang ritual na nag-uugnay sa kwento mo at sa kamatayan ni Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ikalawang ritual ay tinatawag na hapunan ng Panginoon. Isa itong muling pagsasabuhay ng huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ginamit niya ang tinapay at inumin mula sa katas ng ubas para ilarawan ang kanyang nalalapit na pag-aalay ng buhay bilang handog. Kaya ngayon, tuwing kinakain ng tinapay at iniinom ang katas ng ubas, inaalala at nakikibahagi ang mga alagad sa kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus at sa kanyang buhay. So, pinapaalala sa atin ng mga ritual na ito ang pag-ibig ng Diyos at hinihikayat tayo ng mga ito na mamuhay ng may pag-ibig at kagandahang loob. Pero hindi lang yan ang ginagawa nila. Inilalapit tayo ng mga ito sa nagbibigay ng bagong buhay. Ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay ang iisang kapangyarihan na tatalo sa kasamaan sa sarili nating mga buhay at magbabago sa atin para maging mga taong namumuhay ng may pag-ibig at kapayapaan.